Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naalala niyo ba noong nakaraang linggo na bumiyahe si BBM sa Canada at nagipag-bilateral meeting ito sa Prime Minister ng Canada? At ang good news, ito ang hindi natin na pag-usapan noong nakaraang vlog ko na ang Canada pala ay nag-invest ng 154 billion halos. That is 153 point something billion pesos ito, hindi ito milyon. Napakalaking pera niyan. Nag-invest ang Canada ng ganyang kalaking halaga dahil sa gusto nilang makipagsosyo sa gold mining sa Pilipinas. Mina ito, ginto. Kaya totoo talaga ang sinabi sa Biblia na ang The Land of Ophir kung saan kumukuha si King Solomon ng ginto noong kapanahonan ng panahonan ni King Solomon, ay ito yung tinatawag na The Land of Ophir, which is located daw yan sa Southeast Asia at nasa tapat ng China. Kaya nga nasabi na ang Pilipinas pala ang The Land of Ophir na sinasabi sa Biblia sa panahon ni King Solomon. Kaya nga ito na, naniniwala ang Canada na talagang napakaraming ginto ang Pilipinas, kaya ito nagbigay ng investment kay PBBM para sa mining industry na ito. Well, para sa karagdagang detalye ng balita, atin na pakinggan ang ating paboritong na pagagaling na vlogger sa iyong araw. Makasaysayan ito. Bakit nag-invest ng 116 billion 851 million 900,000 piso ang Canada para sa ginto ng Pilipinas at nakauwi si PBBM ng 153 billion 752 million 500,000 na pisong investments? Aminado na ang Canada na mayaman tayo sa ginto habang patuloy ang mga pampupulitikang ingay at demonstrasyon sa bansa. Isang napakalaking tagumpay sa ekonomiya ang inuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita sa Canada. Sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney, gumawa ng kasaysayan si PBBM bilang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na bumisita sa Canada sa loob ng isang dekada. Ngunit ang higit na ikinagulat ng marami ay ang bitbit nitong 2.5 bilyong dolyar o higit 153 bilyong piso na investment commitments. Ang bulto ng perang ito na nagkakahalaga ng 1.9 bilyong dolyar o tinatayang mahigit 116 bilyong piso ay direktang ibubuhos ng Canada sa industriya ng ginto at copper sa Pilipinas. Grabe mga kababayan, no? Ang tagal-tagal na puro lang Inchik at Japanese at Koreans ang nagmimina dito sa atin sa Pilipinas. Dito sa lugar namin, of course, maraming ginto dito at ang malalaking kumpanya dito ng mina ay Japanese, and then Korean, and then Chinese. Kaya magtaka tayo bakit hindi miminahin ng gobyerno ang ginto, atin naman yan. Kasi kung ibigay natin yan sa mga foreigners, ang pagmimina dyan, ay bibigyan lang tayo ng 5%, pinakamalaki ng 10% sa kita nila sa pagmimina ng ginto o ng kung anumang mineral sa Pilipinas. Mayroon pang mga napakamarunong na mga dito, na mga Koreans at mga Inchik. Ang kanilang diniklara na minimina nila ay yung chromite lang daw yung minimina nila, tsaka silver, tsaka nickel. Yun pala ginto, mga kababayan. Tapos binigyan lang tayo dito sa amin, binigyan lang ang gobyerno ng 3% na parang share sa kinikita nila sa mina ng chromite at silver. Pero hindi nila sinabi na mayroon talagang ginto. Ang totoo naman, before nila miminahin yan ay tinitesting nila ang lupa. Kung maraming ginto, yun na yun. Tapos yung dineclare nila, nickel at chromite lang, talagang lugi ang Pilipinas. Kaya nga, ang sa akin sana, bakit hindi punduhan ng gobyerno ang ang malaking kayamanan na to ng Pilipinas na pagmimina? Dapat tayo mismo, ang gobyerno, ang magmimina niyan para hindi tayo maluloko nitong mga nagmimina dito ng mga foreigners sa ating bansa. Okay, balik tayo sa iyong araw. Aminado ang Canada, mayaman ang Pilipinas sa ginto at critical minerals.
Hindi lihim sa mga eksperto sa buong mundo na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa pagdating sa mineral resources. Sa pagbisitang ito ni PBBM sa Vancouver, hayagan ng kinilala at pinalakpakan ng malalaking kumpanya sa Canada ang potensyal ng ating bansa. Ang dambuhalang pamumuhunan na mahigit 116 bilyong piso ay nagmula sa Oceana Gold Corporation. Gagamitin ang pondong ito upang palawigin at palakihin pa ang operasyon ng sikat na DDP Gold Copper Mine na matatagpuan sa Nueva Vizcaya at Quirino hanggang sa taong 2037. Nakakuha naman ng higit 123 billion pesos na investment commitment o pamumuhunan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 4 na araw na pagbisita sa Canada. Mula po yan sa mga nakausap niyang business leaders mula sa sektor ng pagmimina, enerhiya, services at information technology and business process management. Ngayong hapon, nakabalik ng bansa ang Pangulo mula Vancouver, Canada. Pero bago nga siya umuwi, bumisita muna siya sa isang tindahan kung saan may mga panindang pagkain at produktong Pinoy. Bukod sa Oceana Gold, aktibo ring nakipagpulong ang Administrasyong Marcos sa iba pang higanteng industriya tulad ng B2 Gold Corporation upang galugarin ang tinatawag na critical minerals ng nickel at copper na lupang kailangan ngayon sa buong mundo para sa makabagong teknolohiya at renewable energy. Saan pa mapupunta ang natitirang pera? Bukod sa pagmimina ng ginto, ang kabuuang 153 billion 752 million 500,000 na pledges ay papamahagi rin sa iba pang estratehikong sektor upang matiyak na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng trabaho. All these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Sa sektor ng mining and minerals, Oceana Gold, B2 Gold Corporation, pagpapalawig ng DDP mine hanggang 2037 at pagpuproseso ng ginto at tanso. IT-BPM and AI Hubs, ang Telos Corporation, NQX, ang pagtatayo ng mga centralized AI-driven learning centers para i-upskill ang manggagawang Pilipino sa teknolohiya. Ito ay pagpapalakas ng proteksyon sa halos 1 milyong Pilipino sa Canada at pag-ayos ng mga patakaran sa migration law. We're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense, and tourism. As part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership. We're already ourselves amongst the world's largest critical minerals producers. We're one of the top 5 global producers in 10 different critical minerals. We're one of the largest exporters of nickel or major producers of minerals like cobalt and copper, and we share your objective to increase not just the production but the processing of these essential materials. Mayroon akong naamoy dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na itong mga critical minerals, kaya nga sinasabi na critical, ay ito'y delikado na ito na mauubos. So ito yung copper. Saan ba ginagamit ang copper? Karamihan yan sa coins. Di ba? Wala ng coins ang mundo kung wala ng copper. At yung silver at iba pang critical minerals na hindi binanggit ay narito pala sa Pilipinas. Kaya pala ang Canada ay sumasali sa sa ating balikatan exercises at tayo ipagtanggol ng Canada sa China. Kasi kung maagaw ang Pilipinas ng China, hindi na makapagmina pa ang Oceana. Ang Oceana Mining, yan ay based in Toronto, Canada. At yan ay pagmamayari ng gobyerno ng Canada. Kaya pala tayo ay pinoprotektahan ng Canada through the balikatan. Pinapakita nila na sumusuporta sila sa atin kung magkagiraman, ay kaalyado natin ang Canada. In return, ay makapagmina pala sila dito. At malaki ang investment nila, maraming makapagtatrabaho na Pilipino dahil yan ay mina. Alangan naman na walang magtatrabaho sa minefield, di ba? Ang minefield ay talaga yan, labor force talaga yan, hindi yan makukuha ng puro lang ekwipo. Kaya salamat na rin sa Canada at nakapagbigay ng trabaho sa atin sa maraming Pilipino through mining. At ang maganda diyan, diniklara kaagad nila na gold, silver at copper ang kanilang miminahin. Hindi katulad nito mga inchik na miniro dito sa Pilipinas na mga kumpanya ng mga inchik, Korean at Japanese, ay dinideclare nila hindi gold eh. Dinideclare nila nickel mining, chromite mining, silver mining, kasi konti lang ang halaga na
ibabahagi nila sa Pilipinas, sa gobyerno. Hindi katulad ng gold na siyempre mas mahal ang gold. Ibig sabihin, per gramo ay malaki rin ang share ng Pilipinas. Doon sa nickel, magkano lang naman ang per gram ng nickel, di ba? Nasa 30 pesos lang. Ang gramo ng ginto ay 7,000 pesos ang gramo. Ang layo-layo ng nickel. Lalo na yung chromite, parang lupa lang ang halaga niyan. Kaya luging-lugi tayo dito sa mga nagmimina, lalo na dito sa Mindanao. Itong mga narito na mga nagmimina, wala ni isa na nagdeklara na nagmimina sila ng ginto. Lahat ng sinasabi nila, ang minimina nila ay chromite lamang, silver lamang, nickel lamang. Ayun pala ay ginto talaga yung kanilang pinagukay, alangan naman. Di ba mga kababayan? Okay, tapusin na natin ang balita hatid sa atin ni sa iyong araw. De Canada et les Together, Canada and the Philippines will put to good use their resources in order to strengthen their supply chains in critical minerals and in order to be able to offer more critical minerals coming from Canada and the Philippines on the world markets. enough. It has to be underpinned, reinforced by shared security. And that's why we're deepening our collaboration in marine, maritime security and in multinational military operations. Bukod sa ekonomiya, tinayak din ng Canada ang kanilang matatag na suporta sa soberanya ng Pilipinas batay sa 2016 Arbitral Award at UNCLOS na nagpapatunay na ang alyansang ito ay hindi lamang ukol sa negosyo, kundi maging sa seguridad ng ating karagatan. Ayan mga kababayan, klarong-klaro nyo, di ba? Hindi lang negosyo hindi lang mina, kundi meron tayong tinatawag na itong alyansa sa Canada. Meron tayong pinirmahan na na treaty sa Canada. Sa Japan meron, lalo na sa Amerika, sa Japan meron, sa Taiwan meron. May mga treaty na tayo. Sa defense treaty yan, na kapag sinalakay tayo ay tutulong itong ating mga kaalyado. Kaya maraming salamat sa Canada, hindi lang Japan, hindi lang Taiwan, hindi lang Australia, pati na Canada na, ang layo-layo na ng Canada, no? Nasa na yan malapit na yan doon sa Antarctica, di ba? Malapit na yan doon sa North Pole. Pero dumidipinsa pa rin sa Pilipinas dahil nga ang Pilipinas ay mayroon palang laman sa kalupaan ng mga critical minerals na tinatawag na malapit nang maubos sa ibang dako ng mundo at nandito pa sa Pilipinas. Kaya tinatawag na critical minerals. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boys? Napakagandang balita pala ito Akala ko yung pagpunta lang ni PBBM sa Canada ay bilateral meeting lang at ordinaryo lang na investment. Hindi pala. 153 billion plus, almost 154 billion pesos ang total investment ng Canada na nadala ni PBBM sa Pilipinas. Alright, hanggang dito lang ako. Maraming salamat sa bagong nag-subscribe. Malaking tulong yan. At sa aking mga avid followers na palaging nandyan, ako ay sumasaludo sa inyo at maraming salamat. Hanggang sa muli.